si Sir Ado paglinawan dito kay Robert H. Barbers. Umaatikabong sagutan ho ang ating matutunghayan dito sa video na to sa pagpapatuloy ng TRICOM hearing sa pagitan ng mga resource person na inimbitahan nila at yung mga talo ng congressman noong nagdaang eleksyon. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Hindi na ho natuto itong mga congressman na to. Hanggang sa ngayon siguro hindi pa rin ho nila napagtatanto sa kanilang mga sarili dahil ang dahilan kung bakit sila natalo nung nagdaang eleksyon dahil sa pag-iepal nila diyan sa mga hearing na kinakandak diyan sa House of Representatives. Mula doon sa Committee on Appropriation hanggang diyan sa TWADCOM, diyan sa TRICOM at diyan sa Committee on Bad Government, yaan ho ang naging mitya sa pagkatalo ng ibang mga congressman nung nagdaang eleksyon. Mula dito kay Robert H. Barbers, dito kay Dan Fernandez, yaan hong kinatalo nila. Nakita ng ating mga kababayan yung pagiging arrogante ng mga yan. Pero hindi pa rin ho sila natuto dito sa video na to. Wala ho tayong nakitang humbleness, kababaang loob. Natalo na eh. Sa bagay, yarin lamang natalo na sila. Ito na yung final appearance nila dyan sa dyan sa House of Representatives. Yarin lamang huli na. Makikita nyo kung paano nila babuyin ang House of Representatives at yung mga dumadalo dyan sa mga ganyang klaseng hearing. Diyan sa mga committee na yan sa House of Representatives. Ito na ho. Bago tayo dumako dyan sa napakainit na sagutan na yan, itong si Robert H. Barbers at itong si Sir Ado Paglinawan, dumako ho muna tayo dito sa ambush interview dito kay Ortega. Ano to ko? Si Martin Romualdez daw ho pala ang inspirasyon ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Ibang klase lang ho mga kababayan. Kung ang magiging inspirasyon nyo na lang, itong si Martin Romualdez, wag na kayong wag na kayong pumasok sa politika, anak ng tokwa. Magkakaroon na lang kayo ng inspirasyon. Okay lang sana kung magiging inspirasyon nyo yung tipong congressman ng Davao City kasi yung distrito nila ang ganda Nakakakita kayo ng progresyo Kumusta naman ho yung Leyte? Kumusta ho ang Tacloban? Diba? Kumusta ho ang lugar nitong si Tambaluslos? Ganun ho dapat pipili ng mga inspirasyon o ehemplo sa pagiging congressman. Dapat yung mga congressman na mayroong napatunayan. Yan, ang apelido sikat. Kung magagaling sa apelido na may name recall at hindi naman national yung pagkakahalal ng mama na yan Pagka mahigit 100,000 boto siya dyan sa Leyte, panalo na yan bilang congressman. Pero kung makaasta, akala mo presidente ng Pilipinas. Ito, pakinggan natin itong si Sir Ed Dingao. Pinabulanan ng mga kongresista ang akusasyon ni Senate President Jesus Escudero na sunod-sunod lamang sila kay Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Deputy Majority Leader at La Union versus si Congressman Paulo Ortega, bagamat leader nila si Speaker Romualdez, may sarili naman daw silang mga opinyon, lalo na pagdating sa usapin. Pero nakakamiss din ho talaga dito sa studio, no? Maraming nagtatanong sa mga kasama natin, ano nangyari, bakit ganun yung naging quality ng mga ilinalabas nating video. Nasa galaan ho tayo, kaya ganun yung mga ilinalabas nating video. Pero ito ho mga kababayan, dire-diretso na naman ho tayo, arangkada na naman tayo sa mga susunod na araw. Ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Nagpasaring kapon si Escudero sa mga kongresista na tila nasasanay daw na diktahan ng Senado sa kung anong gusto nila mangyari sa impeachment complaint. Wala pong inuutos sa amin si Speaker. Push yung trial. Wala. May kanya-kanya pong pag-iisip ang mga congressman. Hindi naman po magiging seasoned politicians yan kung the mere na susunod na lang po sila sa isang ubas. Kailangan po ang decision natin at the end of the day nanggagaling po sa mandato ng taong bayan. Ginit naman ni Manila 2nd District Congressman Rolando Valeriano na siyang nagpaimbestiga sa confidential funds ni VP Sara na hindi siya Grabe ito si Valeriano. ni Speaker Romualdez. Ano yung solo lang ni Valeriano, natripan niya itong si VP Sara. Imbestigahan nga natin yung confidential fund nitong si VP. Hindi, ano yun talaga yun? Kasama sa malaking plano yan noong 2023 pa yan. Alam na nila VP yan. Yung si Valeriano, naging kasangkapan lang ho nito si Martin Romualdez. Yung kahit yung mga media, alam mo nila Hindi nga raw sila nag-uusap nito. Sir,
Dinidiktahan po ba kayo ni Speaker? Never po. Ako sa parte ko, bihirang-bihira kami magkita ni Speaker. Actually, nakita kami ni Speaker dito lang po sa plenary. Never po kami nagkakausap ng personal. Hindi po kami po yung sumunod sa taong bayan. Nako. Never pa daw ho silang nag-usap nitong si Martin Bayan. Romualdez. Maniniwala ho ba kayo dito pa lang sa pagmumukha nitong si Valeriano talaga namang 'di ba? Di na ho katiwa-tiwala eh. Yung tipong pagka nagsalita to ng 10 mga kinwentuhan kayo ng 10 bagay nito, yung pang-11 pagtatanong nyo pa kung totoo eh. Pagmumukha pa lang ho mga kababayan, di nakatiwa-tiwala. Tapos sasabihin niya hindi sila nag-uusap nitong si Tambaluslos. Kalokohan. Ito dito sa bahagi ng video natin na to, rekta ho tayo. Sa nangyaring kaganapan kaninang tanghali diyan sa House of Representatives, pinagpatuloy pa rin ho nitong mga congressman na to yung hearing diyan sa TRICOM. Di na ho talaga sila natuto. No, hindi sa bagay yung bandang huli nitong hearing na to parang yung iba diyan lumalambot na. Yung tipong ang dating parang gusto na lang nilang makipag-ayos doon sa mga binaboy nilang mga vlogger dyan sa TRICOM hearing na yan. Dito, pwede na ho natin pag-usapan. Terminated na eh. Kagaya ng ating pinangako, syempre, alangan naman na din nating pag-usapan yung ika nga, gunitain yung mga kabalbalan na ginawa nila noong pinaiyak nila itong si Ma'am Crisette. Gawan ho natin reaction video yan. Kahit matagal na ho yung video na yun, susundutan natin ng isang beses yan. Yung nangyaring TRICOM hearing nung mga naunang panahon, nung pinaiyak nitong si Abante, yang si Ma'am Crisette, gagawan din ho natin yan. Ngayon, ito ho muna itong latest na TRICOM hearing ang ating pag-usapan, mga kababayan. Po ba yun? Yes, Mr. Nako. Chair. And did they Eto state na. some Mga traidor. facts or dahilan kung bakit ganun ang kanilang sinabi? They did not support such claim, Mr. Chair. They just mentioned taksil ako. Taksil. And for example, for Mr. Ado Paglinawan, Nako. he always Yun ang katangi-tanging dahilan kung bakit tinatawag niya si Ado Paglinawan. Dahil binanatan niya itong si Commodore J. Tariela. enjoy calling me as tonto of Mr. Ray Powell. Is Mr. Paglinawan here? You are Mr. Paglinawan, sir? Opo. Okay, pwede po bang magtanong sa inyo, sir? Si Abante, stress na stress yung pagmumukha niya. Ano ho ang inyong posisyon tungkol sa paglalagay ng mga installations or buildings sa West Philippine Sea ng bansang China? Ano po inyong pananaw dyan? Ang pananaw ko po dito ay hindi napipinto sa pro-China o pro-US. Dahil kami po sa Asian Century PH. With all due respects to the Congresswoman from Bataan, ang aming pong panuntunan, kumukuha kami ng mga aligasyon, pina-fact check namin. At kung may diversion, nagbibigay kami ng sarili naming opinion. Yan po ang proseso na aming sinusundan. Sa pagtatayo po ng mga installation ng China dyan, yan po ay batay sa kanilang pananaw. Maaring mali yan sa ating pananaw, pero sa kanilang pananaw, tama sila. Sige po. Sa inyong pananaw, sino ho may-ari ng West Philippine Sea? Yung tinayuan nila ng installation, Mr. Paglinawan. Unang-una po, kailangan bumalik tayo sa basic definition of terms. Sir, Nagbanggit Naku, po kayo excuse me ng po. West Philippine Sea. Excuse me po, sir. Yun na lang po, para hindi po humaba. Doon na lang po sa area where the Philippines claims ownership on those islands na tinayuan po ng China, ng kanilang mga installations. Ano hong pananaw nyo doon? Tayo po ba may-ari noon o sila?
Wala po tinatayo ang China sa mga sa mga lugar na ating inokupa. Doon ho sa Scarborough Shoal, wala ho ba silang tinayo doon? Unang-una po, mismo sa testimonya ni Mr. Tariela na antas ng pagpapatupad ng batas ay ang customary law. Yan po ay pinagtitibay ng actual occupation, sustained administrative control, and defense if necessary. Magbibigay po ako ng ehemplo. Nako. Noong pong 2012, dito po sa, with all due respects, dito po sa inyong privilege speech, sinight ninyo that the occupation of Scarborough Shoal in 2012 marked a significant turning point, with China asserting historic rights as their justification. Isumiti po natin ito sa fact check. Hindi po historic rights ang pinagtitibay ng China sa Scarborough Shoal. Mr. Chair, Ang soberanya po na in-exercise ng China sa Scarborough Shoal Mr. Chair, is out of the fact that we abandoned control after the stand-off. Okay, sige po, sir. Teka ho, Yun. para ho, Facts. Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing tama yung ginawa ng China o yung mga kasalukuyan nangyayari ngayon dyan sa South China Sea o West Philippine Sea kung tawagin natin, no. Yung nangyari hong pag-uukupa nila dahil doon sa pag-atras na ginawa natin. Noong nagka-standoff nung panahon ni Pinoy, nagpumagit na ang Amerika, sinabi, stand-off tayo, o stand-off, o back-off tayo ngayon, atras tayo, at mag-atras ang China, mag-atras sa Pilipinas. Ang ginawa ho natin, nagpauto tayo, umatras tayo, sumulong ang China. Yun hong problema natin. Di ba? Matras tayo Anong gagawin nila? Uukupahin nila. Ngayon, inukupa nila, nag-iiyakan tayo. Pero kung hindi tayo naniwala sa mga Amerikang pinapaniwalaan itong si Tariela, wala ho tayo ngayon dito sa problema na to. medyo lumalawak na tayo kasi sa aking pananaw, I may be wrong. In your case, you may also be wrong. Sabi po ng UNCLOS kasi, yung areang yon ay atin. Kaya nga ho, ang tanong ko sa inyo, ano mang inyong pananaw? Wala po kayong maipapakita Mr. sa Chair? akin. Mr. Chair, Sa UNCLOS, dahil ang area na yan, Hindi ho ba naging dispute yan because nagkaroon ng arbitral ruling noong 2016? Dahil po kiniklaim yan at tayo naman po ay kiniklaim nating ating yan. Sige, ang Commodore Tariela, arbitral ruling, excuse me lang, Mr. sir. Chair. Wait. Excuse me, sir. Order, Si order. Commodore Tariela. Order. The chair, we all understand that the 2016 arbitral award has already invalidated the historic whatsoever claim of the People's Republic of China. So we should not allow Mr. Ado Paglinawan saying all those lies, because as I said, he's a pro-China fake news purveyor, and we should not allow him to say those kind of things in this hallowed hall of the House of Representatives. Mr. Chair, abogado po ba si Mr. Pagliawan? we can ask him. You can ask him personally. Abogado po ba Mr. kayo? Ado, you are now recognized. Chairman Abante is asking a question. You can answer him Mr. directly. Chair, abogado po ba kayo, Mr. Pagliawan? hindi po. Ako po ay marunong lamang Hindi magbasa. po kayo abogado. Ano po, marunong kayong ano? Marunong lang po akong magbasa. O, pangalawa, ako rin po marunong magbasa Pare-pareho tayo. Opo. Oho, pangalawa, kayo po ba'y tagapagsalita ng China? Hindi po. Nako. Hindi pa. Hindi po kayo tagapagsalita ng China. Hindi po. Pero parang pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po.
Hindi, pinagtatanggol niyo ang China. Hindi po. Nako. Hindi, pinagtatanggol Ang niyo ang China. pinagtatanggol ko po ay ang katotohanan. Eh, huwag kayong Kung ako'y sumigaw bibigyan dito. nyo ng Sapagkat pagkakataon, yan ang mas problema. malakas ang boses ko sasabihin sa inyo. ang base ko. Nako, yan na nga ba sinasabi natin? Itong si Benny Abante, di na ho natuto. Yan ang tinatawag nilang tumanda na walang pinagkatandaan. Di ba? Kasi kung natuto ka na, alam, kita, Brad, Sir, Mr. Benny Abante, Bishop Benny Abante. Yan ang dahilan ng ba't kayo natalo sa distrito nyo, yung mga ganyang klase, yung style dyan sa mga hearing sa House of Representatives. Ngayon natalo kayo, tapos pinagpapatuloy nyo pa yung ganyang klaseng style nyo, ewan na lang natin kung ano mangyayari sa political career nyo. Ano ho yan, kahit anong pwesto pa ho ang takbuhan nyo, balikan ho natin kung anong klaseng congressman ho kayo, ngayong kasalukuyang 19 Congress. Ipapakilala pa rin ho namin kayo kung sakaling nagbalak pa rin kayo tumakbo ng pagka-congressman sa mga susunod na panahon. At sigurado ho tayo, ano pa yan, susubok pa ho yung Benny Abante na yan, ha? Susubok pa rin ho yan. Sa mga sa mga kadistrito nitong si Benny Abante, huwag niyong iboto yan. Napakarugante ho ng mama na yan. Kaya masaya ho tayo, isa siya doon sa mga natalong congressman diyan sa diyan sa nakalipas na 2025 midterm election. Mr. Chair, Order. point of order, Mr. Chair. Yes, what's the point of order, Chairman Akop, please? The resource person concerned I think does not know the rules. So it's better that we remind him of our rules so that any member of this committee will not move to cite him in contempt. Naman to, ilang araw na kayo, magkukontempt pa kayo. To remind him of our rules. Mr. Ado, please refrain from talking while the members of this committee still have the floor. So again, Yes, Mr. Chair. Mr. Chair. again, wait. This is a reminder to all of us, no, na mga resource persons, no, to answer, sumagot muna kapag nirecognize na po ng chairman para meron po tayong kaayusan sa ating pong hearing. Okay, for Mr. now, Chairman, the for last now, time I checked, I have the floor. Mr. Chair. But I beg, I will... Mr. Chair. Congressman Aqua, please. I would like to remind the resource person na kami nga rito, hindi po kami nagsasalita until and unless we are recognized by the chairman. Now, if you're not going to recognize and obey that rule, I'll be compelled to move to cite you in contempt for disrespect. Nako. I hope that is understood. Kanina pa ako rito, nakikinig. And if you notice, if I speak, I ask permission from the chair. Why? Because it's the rule. Now, if you are here, you follow the rule. When you are in Rome, do what the Romans do. I hope that is understood. Thank you, Mr. Chair. Meron lang Mr. Chair, sige, can I- maraming salamat, Congressman Ako, for that manifestation. Congressman Barbers, Yeah, but before you proceed, no, kasi you still have the floor. Nag-interject lang si Congressman thank you Abante. for reminding me that I have the floor. Yeah, you have the floor. But can you allow me to ask some, ano lang? I You're the just wanted to chairman, be educated on this because a while ago, Mr. Ado was telling us that he read about the UNCLOS decision. Is it correct to assume that you have read the UNCLOS decision? You can answer. You are Mr. now Chairman, recognized. Yes. bago po masagot ni Mr. Paglinawan yung tanong na yan, meron ho sanang tanong muna na tanungin natin siya, ano ho ba ang inyong expertise? Kayo ba ay expert? Ano ho bang inyong credentials, sir? So that we would know na... Mr. Chair, Go ahead. ako po ay nagsilbi na diplomat sa Washington, D.C. from 1986 to 1993. Ano pong position niyo po doon, Ako Mr. po Ado? ay special assistant to the ambassador and concurrent press attaché and spokesperson for the embassy
and for 2 years for the UN Office of the Permanent Representative of the Philippines. And who was the ambassador during that time? Ano po? Sino po yung ambassador during that time? The ambassador during that time was Ambassador Emmanuel Pelaez. Emmanuel Pelaez. Okay. So, UNCLOS po, binabanggit po dito kanina, nadinig ko po si Commodore Tariela, that hindi po ako familiar sa UNCLOS. I haven't read the whole decision yet. But what I heard a while ago was that historical claim of China was abandoned by the UNCLOS decision. So, yung kiniklaim nila that that part of the WPS is part of their historical territory had been abandoned by the UNCLOS decision. Would you agree with that? Since nabasa po niyo yung UNCLOS? Ako po, Hindi, Mr. sagutin niyo po Chair. muna ako, sir. Ako po. Kung yun po ba, would you agree na sa nabasa po ninyo sa UNCLOS decision, yung pong historical claim ng China ay inabandon na nung decision yon? Tama po ba o mali yung nadinig ko kanina? Inabandon na po ng desisyon sa UNCLOS yung historical claim ng China doon sa area natin sa West Philippine Sea. Were you able to read that part? Were you able to read that part? Were you able to read that part? Mr. Chair, binanggit po ni Mr. Ado, tinatanong ko lang po kung nabasa po ninyo, sabi nyo nabasa nyo yung UNCLOS decision. Ako hindi. Nakikinig lamang po ako sa usapan ninyo at binabanggit po ni Commodore Tariela that it was abandoned, the historical claim of China on that part. So, ang tanong ko po sa inyo, nabasa nyo po ba yun? Na inabandon na ng Hindi UNCLOS? po inabandon yon, Mr. Chair. So, hindi inabandon ng Imposible UNCLOS? po. Wait. Hindi inabandon ng UNCLOS decision yung historical claim ng China. Hindi po. Mr. Chair, babasahin ko sa inyo ang arbitral ruling. Sige, go ahead. Para maintindihan po namin kung talagang... Dahil marami pong propaganda na kumakalat. Dito tayo sa letra. Can you kindly give us your document that you are holding Ito right po, now? I agree with Mr. Tariela in the 2016 Arbitral Award, paragraph 278. Dineklara po ng Arbitral Award na yung 9-dash line ay walang legal basis. So, Tinatanggap ko po yan. so abandon yan. Opo. Inabandon na yung historical right ng China doon sa 9-dash line. Hindi, nag-create sila. Unang-una po, Mr. Chair, if I may, hindi po naging posisyon ng China sa arbitral ruling yan dahil ang China ay hindi nag-participate sa arbitral tribunal, sa arbitration. Ang nagsumiti po niyan ay ang panel ng Pilipinas. The claims of China in the South China Sea Mr. are Chair. based on historic titles, based on historic Mr. rights, based on history. Mr. Chair. Nako, matagal na ho nating inano yung issue na yan. Kasi kung itong si Tariela galit sa China dito sa hearing na to, maniniwala ako ha kung ang tayo ng ating pamahalaan, ito ganito na lang ho mga kababayan. Kahit ano pang pagdebatihan nila dyan, pagtalunan nila dyan, wala tayong pakialam. Ganito na lang ho, ganito na lang kasimple. Pagka lahat ng bansa na mayroong dispute dyan sa West Philippine Sea na yan, nakaladkad dito sa issue na to, maniniwala ho tayo na hindi propaganda ang ginagawa ng Pilipinas yan. Kasi nandyan yung Vietnam, nandyan yung Malaysia, nandyan yung Taiwan, nandyan ang China, nandyan ang Indonesia. Marami hong bansa dyan na bawat bahura, meron ho tayong kaagawan ng mga iba't ibang mga nasyon. Nandyan ang Vietnam, nandyan ang Malaysia, nandyan ang Indonesia. Marami ho sila dyan, marami ho tayong mga bansang kaagawan dyan. Maniniwala ho tayo na talagang para yan, yung galaw ng pamahalaan, para makuha natin yung para sa atin at hindi lamang propaganda. Anuhin natin, banatan din natin pati yung mga ibang bansa na kiniklaim nila yung mga bahurang malapit sa Pilipinas. Ika nga, maniniwala ho tayo pagka ganun. Pero pagka China lang, hindi pwede yan. Napakalaking kabalbalan ho yan. Kasi marami, Taiwan, kaagawan din natin yan eh.
Vietnam, kaagawan din natin yan. Pinaliwanag na ho natin yan sa mga nakalipas na video natin. Kada isang bahura, halimbawa yung bato pag nag-low tide o yung mga coral reefs dyan, di ba? Pagka ang isang lugar na yan, minsan 4 hanggang 5 bansa ang nakikipag-agawan dyan sa mga bahura na yan. Halimbawa, Pilipinas, China, Malaysia, Indonesia, o Taiwan, o lahat yung bansa na yan, meron na silang claim dyan sa bahura na yan. Hindi lang ho China, ha? Nandiyan yung Malaysia, nandiyan yung Taiwan, nandiyan yung Vietnam. Dapat pati yung Malaysia, Taiwan, Vietnam, banatan din natin, hindi lang China. Doon ako maniniwala na sincero ang ginagawa ng pamahalaan para makuha natin yung mga para sa atin dyan sa ano na yan, sa mga bahura na yan. Pero pagka China lang, propaganda ho yan. Maniwala kayo sa akin. Mr. Chair. Alright, Mr. Chair. okay, ang tinatanong ko po kanina, kung doon po sa desisyon ng UNCLOS, even without the participation of China on that ruling or on that proceeding, ay inabando na ng desisyon yung historical claim ng China doon sa ating pong parte ng West Philippine Sea. Yung po yung tinatanong ko eh. Hindi po naman UNCLOS ang nagdesisyon, Mr. Chair. Mr. Chair. Arbitral ruling. Yung arbitral ruling. Opo. So yun din po yun eh. It's all Mr. the same. Chairman, Mr. Chairman, if I may, I don't think he's the right person to speak about the UNCLOS decision. In fact, he's getting confused as to what is the arbitral ruling and what is the UNCLOS. Alam mo, Mr. Chair, may I ask, Mr. Paglinawan, you mentioned kanina you're a diplomat, tama? Opo. Bakit ka naging diplomat? Are you holding a plantilla position in the DFA? Anong position nyo? At the time of my appointment, Your Honor, I was a political appointee. But at the time of my termination of tenure, No, I sir. was certified by the Sir, President to sir. have already been joined the ranks. Sir, hindi ka ho diplomat. Hindi ka ho diplomat. Kasi ang diplomat po, organic po sa Department of Foreign Affairs. Oh, yan po yung mga ambassador. Kayo po ay hindi. Kung special assistant lang po kayo, you're not the right person to speak about that. Anyway, Mr. Chair, maybe Mr. Chair. we can go to another resource person, Mr. Chair. Meron po kasing information dito eh. You were one of the delegates to the you were part of the delegation to China in 2015, engaging in various Chinese think tanks. Ano ito? Nagpunta po ako sa China, 2015. Tama po yan. At saka noong 2019, para hindi na kayo mahirapan sa Google. Thank you, Mr. Chairman. Sabi siguro nitong si Adol, puro ka Google. Ito na, sasabihin ko na lahat sa'yo. Wala akong tinatago. Nagpunta talaga ako dyan. That explains why he has that kind of a mentality. Salamat po, Mr. Paglinawan. Mr. Okay Chair, na po. can I- Tapos na po kayo. Yun ang problema. Meron na ako. Di nyo pinagbibigyang magpaliwanag yung mga resource person nyo. Gusto nyo kayo lang nagsasalita. Yung tipong babarahin nyo sila tapos, wag ka na magsalita. Ako lang, tapos na yung ano na yun, yung issue na yun. Ako yung pinakahuling nagsalita. Di ba? Napaka-toxic ho ng mga hearing na ganyan dyan sa House of Representatives. Kaya di ho tayo nagtataka kung yaan ang naging naging mitya kung bakit natalo yung mga kandidato na yan nung nagdang election. Matuto na kayo. Nakanantoko ha. So, isang tanong. Ay, binara niya, sabay tawa itong si Barber. So, lang yata. Kayo Okay, po ba ay okay. pro-China? Wait. Wait. Pro-China ho ba kayo? Dali lang. Hindi, gusto kong sagutin niya eh. Binababoy na nitong si Benny Abante. Talo na rin naman ako. Di na ako makakababuhin ko na lang to. Kayo po ba ay pro-China? Hindi po ako pro-China, hindi ako po pro-US. Ako po ay pro-truth. Kung papayagan niyo akong basahin ng arbitral ruling, Mr. Kayo ay Chairman, makapili. maliliwanagan kayo. Makapili ho kayo, makapili. Nako. Okay, so we will be proceeding to the next medyo confusing na po yung binabanggit. Mr. Chair, can I just I'm not recognizing you as of this moment. So Yan ang problema. Yan ang problema. Pagka ika nga natripan ka na nila, wala na. Hindi ka na makakapagpaliwanag dyan. Ika nga tapos ka na dyan. please stop interpreting. So for the moment, we will be going back to the main topic of our discussion. Yun yung fake news. No? Fake news. So
since merong gray area yung personality ni Mr. Ado, I think we need to proceed to the next item of our agenda. So, do you have other